Ngayon, pupunta tayo sa magpatuloy sa ikalawang tomo ng ikalabing-isang aklat sa seryeng Kasaysayan ng Pagtubos, ang Templo ni Zerubabel at ang mga inilaan na talaangkanan ng mga bumalik. At ang pamagat para sa mensahe ngayon ay Templo ni Solomon. Templo ni Solomon. At nabasa ni Elder ang pangunahing sipi sa ikalawang Samuel Kapitulo 7, mga talata 1 hanggang 17 tungkol sa kung paano nasa isip ni David ang pagnanais na magtayo ng isang bahay para sa Diyos. At hindi pa niya ito naitayo. Nasa kanya lang ang pusong yun. At ang Diyos ay labis na natuwa tungkol sa pusong ito na ibinigay niya ang lahat ng mga biyayang ito sa siting ito. Taos puso kong idinadalangin na sana ay matanggap natin ang bawat isa sa mga biyayang ito para sa atong simbahan, para sa amin, sa inyong mga pamilya, at para sa inyong lahat. Amen. Ito ang una. Ito ang itinuturing na unang templo dahil bago ito ay ang tabernakulo na atong napag-usapan nung nakaraang linggo. At mula sa tabernakulo na nalilipat na parang tolda sa ilang. Kahit na matapos silang makapasok sa lupain ng Kanaan, nanatili pa rin ito sa tabernakulo hanggang sa dumating si David at pagkatapos, Haring Saul, hanggang sa nagpasya si David, ako'y nakatira sa magandang kahoy na sedro. Alam mo ba kung gaano kamahal ang kahoy na sedro? Ang bahay na sedro na ito, ngunit ang Diyos ay naninirahan sa toldang ito. Gusto ko siyang ipagtayo ng bahay. At naniniwala ako na hindi lang iyon basta pag-isip na ipagtayo siya ng maganda at pisikal na bahay. Hindi dahil walang bahay ang Diyos. Natuwang-tuwa siya na ipagtatayo ni David na isang magandang gusali para sa kanya. Isang magandang gusaling matitirhan niya. Ngunit ito ang puso ng pagtubos. Matagal na nating pinag-usapan ang hardin ng Eden, ang tabernakulo. At ito ang bahay ng Diyos dito sa lupa kung saan ang Diyos ay maaring manahan, isang lugar. Para itong pagpapanumbalik ng hardin ng Eden na gustong matupad ni David. At naniniwala akong iyan ang pusong minahal at pinagpala ng Diyos. Kaya sana ay magkaroon din tayo ng ganitong uri ng puso. At kaya ito ang unang templong inihanda ni Haring David. Ngunit sinabi ng Diyos, David, napakaraming dugo ang pinadanak mo gamit ang iyong mga kamay. Isa kang mandiridma. Nakipaglaban ka sa mga labanan. Kaya gusto kong magtayo ang anak mo ng templo. At kung ako si David, sigurado madidismaya ako ng gusto. Sasabihin ko sana, sige, kalimutan mo na lang. Gusto ko siyang ipagtayo ng magandang bahay. Pero ayaw niyang akong magtayo nito para sa kanya. Kaya kalimtan mo na? Pero hindi sinabi ni David na kalimutan na lang. Inihanda ni David ang lahat ng materyales, lahat ng pera, at maging ang sistema na kakailanganin ng templo ni Solomon at inihandang ang lahat ay ganap na inihanda upang ang templo ay maitayo ng walang anumang kahirapan ayon sa kalooban ng Diyos. Tubiran to, Samuel bilang referensya, 2 Samuel Kabanata 6, talata 17, 2 Samuel Kabanata 7, mga talata 1 hanggang 3, mababasa natin ang isang bahagi niyan, at 1 Kronika, Kabanata 2, Kabanata 22, mga talata 8 hanggang 10. At 1 Kronika 28, talata 3. Kaya kahit hindi siya pinayagang magtayo ng templo, inihanda niya ang lahat. 1 Kronika 22, mga talata 2 hanggang 5, 29, mga talata 2 hanggang 5 din. At sa wakas, ang kaniyang anak na si Solomon ay naging hari. At si Solomon, itinayo ang templo ng Diyos. Napakaganda, napakaganda, gaya ng inihanda at ipinagdasal ni David. At ang pagtatayo ng templong ito ay naganap mula noong ika-4 na taon ng paghahari ni Solomon. Ayon sa Unang Hari, Kabanata 6, talata 1, babasahin ko ito para sa iyo, Unang Hari, Kabanata 6, talata 1 ngayon,
Nangyari ito noong ika-480 pagkatapos lumabas ang mga anak ni Israel mula sa lupain ng Ehipto noong ika-4 ng paghahari ni Solomon sa Israel. Sa buwan ng Ziv na siyang ikalawang buwan na sinimulan niyang itayo ang bahay ng Panginoon. Kaya't sinimulan niyang itayo ang bahay ng Panginoon noong ika-4 ng kayang paghahari. Aling buwan? Ang buwan ng Ziv na siyang ikalawang buwan. Gaano katagal ito? Basahin natin ang mga bersikulo 37 at 38. Isa kahari, unom, katloong ug pito ug katloog walo. Sa ikaupat na taon, inilatag ang pundasyon ng bahay ng Panginoon sa buwan ng Ziv. At ng ika-11 taon, sa buwan ng Bul na siyang ikawalong buwan. Natapos ang bahay sa lahat ng bahagi nito at ayon sa lahat ng plano nito. Kaya 7 taon niya itong itinayo. Kung kakalkulahin mo lang ito mula sa ika-4 na taon, ikalawang buwan, hanggang sa ika-11 taon, 8 buwan, kaya mo bang gawin ang simpleng pagbabawas ng oras? Kailangan mo bang tuno? Ang 11 taon, pang-4 na taon, kaya 11 bawas 4, ilang taon? 7 taon? Mula ikawalong buwan hanggang ikaduang buwan. Mula ikalawangan buwan hanggang ikawalong buwan, ilang buwan? 6 na buwan. Kaya pagsasama-samahin mo, 7 taon at 6 na buwan. Gayunpaman, natuto na tayo. Pero sa palagay ko, kailangan nating tanang lahat ng pagsusuri. Tama ba? Natutunan natin sa ika-4 na aklat sa seryeng kasaysayan ng pagtubos na hindi ito 7 taon at 6 na buwan kung oo nga kung ito ay 7 taon at 6 na buwan. Dapat sana'y sinabi ayon sa paraan ng pagbibilang sa Biblia dahil sa Biblia palagi itong ni-round up. Dapat sana'y sinabi nitong hindi 7 taon niya itong itinayo kundi 8 taon niya itong itinayo. Kaya wala itong saysay. Pero nalaman natin na ang katimugang kaharian, kadalasan ay ang katimugang kaharian. Binilang ng Judah ang mga taon ng paghari, mga taon ng paghari ng hari ayon sa kalendaryong sibil na nagsisimula sa ika-7 buwan. Mao ni mahitabo kung ipakita nako. Yara, sige, nakikita mo ba? Mula ika-4 na taon hangkot sa ika-11 taon. Ngunit, nagsimula ang kanilang taon ng pagbibilang ng paghahari mula sa ika-7 buwan na tinatawag na Tishri. Para mas madaling maintindihan, para sa mga nakakaintindi, hindi marami mula sa o dito. Saan ang semestre nga paaralan ay nagsisimula sa Setyembre. Ang unang semestre ay sa Setyembre, magsisimula sa Setyembre. Kaya kapag pinag-usapan natin ang mga taon ng pasukan, ang taon ng pasukan ay nagsisimula mula Setyembre hanggang Hunyo o Setyembre hanggang Setyembre. Siguro nga hindi malaking tulong iyon para sa marami sa inyo. Pero tinatawag nilang itong taon ng pasukan. Kaya kapag sinabi mong taong na pasukan, iisipin mong nagsisimula ito sa Setyembre. Sa Bibliyang Hebreyo, sa kalendaryong Hudyo, kapag pinag-uusapan mo ang kalendaryong sibil, parang sinasabi mong taon ng pasukan. Sinasabi nitong nagsisimula ito, ang kalendaryong nagsisimula sa ika-7 buwan. At kaya, kapag kinalkula mo ang mga taon ng paghahari ng mga hari, lalo na rito tungkol sa mga taon ni Solomon, ang kayang ika-4 na taon ay nagsisimula sa buwan ng Tishri, okay, na siyang ika-7 buwan, ika-7 buwan. At kaya, ang gitnang bahagi, gitna, ay ang Nisan, na siyang unang buwan, tama ba? Parang 7, 8, 9, 10, 11, ngangas. 12, 1. Hindi maganda ang scaling diyan.
7, 8, 9, 10, 11, 12, isa, duha, tulo, upat, lima, unom, ug pito. Ito, naintindihan mo ba? Oo, tatlong tango naman nakikita ko. Naintindihan mo ba? Kung hindi, pwede mo panoorin ang YouTube mamaya. Kailangan ko pang magpatuloy. Kaya sinasabi nito, sinimulan niya ang pagtatayo noong buwan ng Ziv na siyang ikalawang buwan. Kaya naasan ang ikalawang buwan? Sige, ito ay ikapitong buwan, ikawalo, ikasiyam, ikapulo, ikapulo ug on, ikapulo ug duha, ikaisa, ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikalima, ikaunom, ikapito. Ganon ang takbo ng kalendaryong ZEV. Kaya darating na ang ikalawang buwan. Okay, at puban iyon ng ZEV dito? Okay, dito siya nagsimula. At pagkatapos, ay natapos niya ito nung ikalabing isang buwan, ikalabing isang taon, sa buwan ng Bul na siyang ikawalong buwan. Kaya iisipin natin na ang ikawalo buwan ay lampas na sa kalahati. Pero dahil nagsimula ang kalendaryong ito sa ikapito buwan, ang ikawalo buwan ay katabi lang ng ikapito buwan. Kaya nandito si Tishri, dito nagsisimula ang ikalabing isang taon. Magiging ganito sana at wala ito sa sukat dahil kinahanglan kong isulat ang isang na iyon doon sa susunod na buwan na iyon. Okay, kaya isang buwan siyang nanatili rito at 5 buwan din. Maintindihan? Kaya gawin nato ng pagkalkula. Okay? Ilang taon? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, 6 na taon at 1 buwan at 5 buwan. 6 na taon at 6 na buwan. Gaon mo kinakalkula ang mga taon ng paghahari ng mga Hebreyo, lalo na ng mga hari sa Timog. Bakit kailangan pagdaanan ng lahat ng ito? Hindi ko na pag-usapan iyan na yon, pero ang katotohanan inaabot ito ng 7 taon. Sa pagtatayo, ito ay napakahalaga sa kasaysayan ng pagtubos. At saka pag-isipan natin ito ng kaunti pa mamaya. Pero ngayon, ngayong natapusan na natin ang pagpapakilala, iyon na ang pagpapakilala. Siya nga pala, alam na natin kung sino ang nagtayo nito, kung sino ang naghanda nito, kung bakit niya ito inihanda, at kung gaano ito katagal. Kaya ngayon ay babalik tayo sa nilalaman ng libro at pag-iisipan ang mga pangunahing bahagi. Tandaan ang 4 na pangunahing bahagi ng tabernakulo noong nakaraang taon, noong nakaraang linggo. Mga piling tao, ibig kong sabihin, piling lugar, di ba? Ang presensyang Diyos, ng mga pari, at ng mga handog. 4 na kategorya sa pagpapaliwanag sa mga templo. Kaya, nasa na piling lugar ba iyon? Ito? Templo ni Salomon? Ang templo ni Salomon ay, salamat, itinayo sa lugar na pinili ng Diyos. Partikular na pinili at ipinakita ito kina David at Solomon at sinabi sa ila kung saan itatayo ang templong ito, ang bahay ng Diyos. 2 Kronika 7, versikulo 16. 2 Kronika 7, versikulo 16. Sabi ng Diyos, sa ngayon aking pinili at itinalaga ang bahay na ito upang ang aking pangalan ay doon magpakailanman, at ang aking mga mata at ang aking puso ay doon magpakailanman. At pagkatapos, bago ito, Kabanata 3, talata 1, 2, mga Kronika 3, talata 1, sinabi niya, nang magkagayoy, sinimulang itayo ni Solomon ang bahay ng Panginoon sa Jerusalem sa bundok Moria, kung saan nagpakita ang Panginoon sa kanyang ama. Si David sa lugar na inihanda ni David sa giikan ni Ornan na Jebuseo. Ito ay tumutukoy sa 2 pangyayari o 2 tao na may kaugnayan sa lugar na ito. Sino sila? Bundok Moria. Sino ang maari? Anong pangalan ang lumalabas? Moria. Abraham. Dito sinunod ni Abraham ang Diyos sa pag-aalay kay Isaac. Tama.
Dito kinilalang ang Diyos ang pananampalataya ni Abraham. Kaya ito ay isang lugar ng pananampalataya ni Abraham. At pagkatapos ay tinatalakay nito ang tungkol sa giika ni Ornan, ang Jebuseo, kung saan nabanggit ang pangalan ni Haring David. Unsay nahitabo? Kasra, nafayop si Haring David sa pag-ihap sa iyang kasundaluhan imbis mo salig ug mag-ampo sa Dios. Kasagaran, mangutana siya, Dios ko, mupakigubat ba ko? Muingon ang Dios, hatagang pika og kadaugan. Ibibigay ko ang iyong mga taaway sa iyong manatamay. Pununta. Pero sa pagkakataong ito, sa halip na humingi sa Diyos, nagbibilang siya. Katulad natin, binibilang ang pera o budget natin, kahit ano pa. Binibilang niya kung ilan ang mga tauhan niya sa kanyang hukbo. At pinapanong ang sarili niya at pinapanong. Karanasan, kaya ko bang manalo sa laban na ito? Sa halip na umasa sa Diyos, umasa siya sa mga tao at sa sarili niyang mga kakayahan. Dahil dito, pinarusahan siyang Diyos at inutusan ng Diyos si David na magsisi sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang altar dito sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Nung ginagawa iyon ni David, wala siyang ideya na iyon mismo ang lugar kung saan inihandog ni Abraham si Isaac. Pero gusto ng Diyos, siya ay bumalik sa lugar ng pananampalataya. Ang ating pagsisisi ay ang pagbabalik sa atin ng Diyos sa lugar ng pananampalataya. Kaya ang lugar, pundasyon ng templo, ay ang pananampalataya ni Abraham at ang pagsisisi ni David. Naway maitayo ang templo ng Diyos, ang bahay ng Diyos. Naway maitayo ang simbahan ng Zion sa pananampalataya ni Abraham at pagsisisi ni David. Sa pamamagitan ni Apostol Pablo sa 1 Korinto, sinabi sa ating ang Diyos na tayo ang templong Diyos. Ang iyong katawan ay templo ng Diyos. At naway ang ating templo ay maitatag at maitayo sa pananampalataya ni Abraham at sa pagsisisi ni David. At bawat pagsamba ay kailangang magkaroon ng pundasyong iyan. Sa bawat oras na naglilingkod tayo sa Diyos, kailangan mayroong pundasyong iyon. Kung hindi, hindi ito bahay ng Diyos. Pagbuong tao. At sa makatuod, Diyos ko, hindi ba't kamangha-mangha? Sinabi ng Diyos kay Abraham na pumunta sa bundok ng Moria at ihandog ang iyong anak. Hindi alam ni Abraham ang kanyang ginagawa, ngunit sumunod siya. Si Isaac ay naging isang paglalarawan, isang uri ng sakripisyo ni Jesus. At ang lugar ay naging isang lugar para sa templo sa hinaahak. Alam ba ni Abraham? Hindi. Kaya kapag sinabi sa atin ng Diyos na sumunod, kahit hindi natin naiintindihan, kahit hindi natin alam, may mas malaking plano ang Diyos. At pagkatapos, sinabihan ng Diyos si David na bigyan siyang hain na inialay dito bilang tanda ng pagsisisi. Tama ba? Hindi alam ni David kung anong klaseng lugar iyon. Ngunit naalala ng Diyos ang lugar na iyon. Kita mo, kapag may ginawa ka para sa Diyos, kapag sumunod ka, kapag ipinakita mo ang iyong pananampalataya, naalala ng Diyos ang lugar na iyon. Naalala ng Diyos ang pangyayaring iyon kahit na makalimtan natin. Kaya't naalala ng Diyos. At pagkatapos, kina David at Solomon, sinabi ng Diyos, itayo ninyo ang aking bahay doon. Walang nakakaanam. Alam mo, wala silang GPS. Ang mga kodigo, ang altitude at longitude, mga chords o kahit ano pa, wala silang address doon. Taning ang Diyos lamang ang nakaana. Ita mo, naaalalang Diyos ang mga araw, naalala ng Diyos ang mga lugar, naalalang Diyos ang kanyang bayan, at lahat ng mga bagay na ito ay nagsasama-sama upang maging templo. Kaya habang iniisip natin ang mga templong ito, dalangin ko na naway magkaroon kayo ng mapanalangin puso na ang mga biyayang ito ay maibigay sa inyo bilang mga individual na templo at sa inyong mga pamilya bilang templo ng inyong pamilya at para sa simbahan ng Zion. Naaalala ng Diyos kung kailan sinimulan ang simbahan ng Zion.
Naalalang Diyos ang bawat maliit na bagay na ginawa sa pamamaraan sa kaniyang simbahan. Naalala ng Diyos kung sino ang gumawa nito, kailan nila ito ginawa. Naalala ng Diyos ang lahat. Ang galing naman yan. Hindi na natin kailangan maalala. Naalala niya at siya'y nagpapala. Pangalawa, isipon natin ang presensya ng Diyos. Mauiron bang presensya ng Diyos sa templo ni Solomon? Isahari 8, versikulo 13. Pagkatapos ng pagtatayo, nanalangin si Solomon sa Diyos. Diyos ko, tunay na ipinagtayo kita ng isang matayog na bahay, isang dako na iyong tatahanan magpakailanman. At pagkatapos ay dumarating ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng kaluwalhatian na pinupuno ang templo. At ang presensya ng Diyos ay naipapakita sa dalawang paraan. Una, napuno ang kaluwalhatan ng Diyos ang templo ni Solomon. Nang ipinakuha ni Solomon sa mga pari ang kaban ng tipan sa dakong kabanal-banalan, napuno ng kanyang kaluwalhatian ang buong templo. Talata 11, kaya't ang mga pari ay hindi makatayo upang maglingkod dahil sa ulap, sapagkat napunong kaluwalhatian ng Panginoon ang bahay ng Panginoon. Kaya ganda sana kung ang inyong mga tahanan ay mapuno ng kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya ganda sana kung ang atong simbahan ay mapuno ng kapal ng kaluwalhati ng Diyos. Pangalawa, ang kaluwalhatian ng Diyos ay nahayag. Ang presensya ng Diyos ay nahayag sa pamamagitan ng pangalan ng Diyos, mga mata ng Diyos, mga tainga ng Diyos at pusong nananatili sa templo. Bilang sanggunian, maaari mong isulat ang Isahari 8, 29, 3. 2 Kronika 6, 6, 20, 7, 16, 33, 4. Naroon ang pangalan ng Diyos at naroon din ang mga mata at puso ng Diyos. Hari 8:29. Duhanga Kronika 7:15-16. Nagbasa lang kami na yun. Babasahin ko ang isa. Mga Hari 3. At sinabi ng Panginoon sa kanya, narinig ko ang iyong panalangin at ang iyong pamanhik na iyong ipinagdasal sa harap ko. Inabanal ko ang bahay na ito na iyong itinayo upang ilagay ang aking pangalan doon magpakailanman. At ang aking mga mata at ang aking puso ay doon magpakailanman. Nakikinig din ang Diyos. 2 Kronika 7, versikulo 15. Saan mo ba laging nilalagay ang puso mo? Isipin mo na lang din yon. Nasaan ang puso mo sa lahat ng oras? BPF, nasaan? Ang puso mo? Saan nakapark ang puso mo? Nasaan ang mata mo? Nasaan ang mga mata mo? Ano ba ang nakikita ng mga mata mo? O ano ang gustong makita ng iyong mga mata? Saan ka pinakamadalas na nagmamasid sa maghapon? Nasaan ang iyong mga tayla? Kita mo? Kung naasa ng atong mga mata, kung naasa ng atong mga tanga, ibig sabihin kung naasa ng atong atensyon, lalo na kung naasa ng atong pag-ibig, kung naasa ng atong puso, ay isang bagay na minamahal natin, isang bagay na gusto natin. Sabi ng Diyos, ang aking puso, ang aking mga mata, ang aking mga tainga ay laging nasa templo. Kaya't ang mga nasa templo, ang mga mata ng Diyos, ang mga tainga ng Diyos, ang puso ng Diyos ay nasa inyo. Amen? Ulit tanungin natin kung unsa tanungin, gaano karami sa ating mga mata, tainga at puso ang ating ginugugol? Sa paggabay sa kanila sa Diyos? Sabi ng Diyos, lagi kitang tinitingnan, ang puso ko ay laging kasama mo. Iniisip mo, posible yan, dahil Diyos yan. Hindi pag-ibig ng Diyos. Pero paano naman tayo? Kumusta naman tayo? Gaano karaming oras? Gumugugol ba tayong oras sa pagninilay-nilay sa salita ng Diyos? Gaano karaming oras ang ginugugol natin sa pakikinig sa salitang Diyos?
Gaano kalaki ang bahagi ng ating puso na ibinibigay sa ating Diyos, ating Ama? Pero sabi niya, dahil ang mga mata ko ay nasa iyo, ako'y laging magliligtas sa iyo. Ang puso ko ay laging nandyan kasama mo. Hindi ba't isa itong kamanghamanghang biyaya? Isang bagay na higit pa sa inaakala kung maari nating hilingin. Iyan ang biyaya ng templo. Pangatlo, ang mga pari sa templo ni Solomon. Isa Kronika 24, talata 4. Dahil mas maraming pinuno ang natagpuan mula sa mga inapo ni Eleazar kisa sa mga inapo ni Isamar, ganito nila sila hinati. Mayroong 16 na pinuno ng mga sambahayan ng kanilang mga ama mula sa mga inapo ni Eleazar at 8 mula sa mga inapo ni Itamar ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga ama. Naintindihan mo ba yon? Hindi naman talaga. Ang ginawa ni David ayon sa tagubilin ng Diyos ay ginawa niya ang sistema ng mga taong maglilingkod sa templo. Bago pa man maitayo ang templo, ginawa na niya ang sistema. Ayon sa mga tagubilin ng Diyos, siyempre. At hinati niya ang mga pari sa 24 na pangkat. At ang mga pari ay nagmumula sa sambahayan ni Eliezer at sambahayan ni Isamir. At hinati rin niya ang mga Levita sa 24 na pangkat. Hinati niya ang mga musikero sa 24 na pangkat at ang mga bantay pinto na karaniwang mga bantay ng templo sa 24 na pangkat. Dito, ang mga pari lang ang pinag-usapan natin. Kaya maraming pari noon. Ayon sa mga anak na lalaki sa talangkanan sa lahi ni Aaron, partikular noong panahong iyon, ang lahi ni na Eleazar o Itamar at ang kanilang mga anak ay naging mga pari. At mas marami ang nagmula sa sambahayang ni Eleazar kaysa sa mula sa sambahayan ni Itamar. Kaya naman, mayroong 16 na pangkat na nagmula sa sambahayan ni Eleazar at 8 naman mula sa sambahayan ni isa itong marka. Sa kabuuan, 24 na dibisyon. At sila ay umikot. Nagpalitan sila sa paglilingkod sa templo dahil ito ay isang buong oras, 24 na oras na trabaho. At ang 24 na dibisyong ito ay nagpatuloy ng walang pagkakamali. At kaya nga, posible pang malaman. Noong si Jesus ay talagang ipinanganga ang pagbibilang ng 24 na dibisyon. Dahil si Juan, ang ama ni Bautista, ay isang saserdote na naglilingkod sa templo at malalaman natin kung saang sambahayan siya nagmula at kung ano ang, kung saang lahi nagmula ang sambahayang iyon at lahat ng iyon. Ngunit binigyan silang katungkulan o mga tungkulin sa santuaryo, nang nangangalaga sa santuaryo. At taglay din nila ang katungkulan at mga tungkulin ng Diyos na naglilingkod sa Diyos at sumasamba sa Diyos. Sinasabi sa atin sa 1 Pedro 2, versikulo 9, ikaw at ako ay pinili, hindi lamang mga pastor, kundi mga tao, mga anak ng Diyos, mga Kristiyano. Ikaw at ako ay tinawag upang maging mga maharlikan saserdote. Binigyan tayo ng tungkulin sa santuaryo. Binigyan tayo ng tungkulin ng Diyos. Ikaw at ako ay binigyan ng gawain at tungkulin nga pangalagaan ang kanyang tahanan sa pisikal at espiritual na aspeto. At ikaw at ako ay binigyan ng katungkulan upang matiyak na ang kanyang mga pagsamba, ang ating mga pagsamba sa Diyos ay magpapatuloy. 1. Mga Hari 8, talata 3, nang magkagayoy, dumating ang lahat ng matatanda ng Israel at binuhat ng mga saserdote ang kaban. Isa Hari 8, versikulo 6, nang magkagayoy dinala ng mga saserdote ang kaban ng pipa ng Panginoon sa kaniyang kinaroonan. Papasok sa pinakaloob na santuaryo ng bahay, sa kabanal-banalang lugar, sa ilalim ng mga pakpak ng mga kerubin. Nang palabas na ang mga pari mula sa santuaryo matapos ilagay ang kaban ng tipan sa loob,
Muli mababasa natin na pupuno ng kaluwalhatan ng Panginoon ang templo, na ang mga pare ay hindi maaring manatiling nakatayo. Ganoon kamahal ang Diyos ang kanyang lugar, kung gaano niya kagustong pagpalain. Maisip mo ba kung gustong-gusto kang pagpalain ng Diyos ng labis na hindi mo na kayang tumayo pa? Naway ipagkaloob sa atin ang biyayang iyan. Panghuli, pang-apat, ang mga handog, sakripisyo. Si Haring Salomon at ang mga tao ng Israel, inilaan ang templo sa pamamagitan sa pag-aalay ng di mabilang na bilang ng mga tupa at baka. Isa Hari 8, versikulo 5, at si Haring Solomon at ang buong kapulungan ng Israel na nagkatipon sa kanya. Kasama niya sa harap ng kaban na nag-aalay ng napakaraming tupa at baka na hindi mabilang o mabilang man. At pagkatapos sa mga talata 63 at 64, sinasabi nito, si Salomon ay naghandog bilang hain ng mga handog pangkapayapaan na kanyang inihandog sa Panginoon ng 22,000 baka at 120,000 tupa. Kaya't inialay ng hari at ng lahat ng mga anak ni Israel ang bahay ng Panginoon. Nang araw ding iyon, itinalaga ng hari ang gitna ng patio na nasa harap ng bahay ng Panginoon, sapagkat doon niya inihandog ang handog na susunugin, ang handog na butil at ang taba. Napakaliit ng mga handog pangkapayapaan para sa tansong altar na nasa harap ng Panginoon para magkasya ang handog na susunugin, ang handog na butil at ang taba ng mga handog pangkapayapaan. Isipin mo na lang sa kahit anong gusto mong pag-usapan o isipon mo ang tungkol sa 122 pa. Hindi lang ito, bahagi lang ito, di ba? Lahat ng iyon ay hindi ko na mabilang. At 22,000 na baka, magkano iyon? Magkano ang isang bata? Magkano ang isang buong tupa? 120,000 tupa at 22,000 baka. At isipin na kailangan dumaan sa seremonya o dumaan sa ritual nga pag-aalay ng mga ito ng paisa-isa. Gaano katagal ang ginugol? Ilang pari ang kinahanglan nito? Nakakagulat? Nakakabaliw talaga? Ipinapakita niyan, nakita natin kung gaano kagustong pagpalain ng Diyos ang kanyang bayan. Ngunit kapalit nito, nais din ng mga tao na magbigay ng labis na pasasalamat sa Panginoon. Hindi ba't ang ganda nito? Gustong-gusto silang pagpalain ng Diyos. Gustong-gusto ng mga tao na magpasalamat ng labis sa Diyos. Ganun ba natin gusto? O parang gusto nato, no? Parang gusto nato na pagpalain ako ng Diyos ng husto. Pero, magkano ang gusto kong ibigay? Nagpasalamat lang sila at hindi na sila nagbilang. Sa tingin ko, iyon din ang ibig sabihin nito. Hindi mabilang ang handog. Hindi nila iniisip kung magkano. Nagpapasalamat lang sila sa Panginoon. Hindi binibilang. Hindi lang ako nagsasalita tungkol sa pag-aalok. Hindi binibilang. Hindi ko sinasabing, naku, nangangaral na ang pastor ng 45 minuto, kaya may 5 minuto pa siyang natitira. Hindi binibilang. Ay 3 oras pa siya, napakaswerte nga talaga. Agpupuri. 3 oras ng pagpupuri. Nagawa mo na ba yun dati? Mawawalang ng boses ang mga praise leader, pero ikaw ang pinagpapala. Hindi mo lang alam kung paano tatapos? Ganoong uri ng handog sa Diyos. Sinimulan mong basahin ang Biblia, napakaganda nito. Alam mo, hindi mo nililimitahan ang sarili mo sa 3 kabanata sa isang araw. Ipagpatuloy ram to? Dahil napakaganda nito. Iyan ang uri ng mga handog na tinutukoy nito. Pero pagkatapos, mayroong isang punto ng pagbabago. Iyan ang magandang templo na ikinatuwa ng Diyos.
Kahit hindi perpekto si David, hindi perpekto si Solomon, hindi perpekto ang mga Israelita, nunglit napakasayang ang Diyos. Hindi tayo perpekto, pero naniniwala akong napakasayang Diyos na nandito tayo. Pero ano ang nangyari kalaunan? Tinalikuran ni Haring Solomon ang salita ng Panginoon at tinanggap ang mga babaeng hintil bilang kayang mga asawa at mga babae. Kasama ng kanilang mga Diyos-Diyosan na mga hintil, mga Diyos na hintil. Hindi lamang niya sila tinanggap, ang kanilang mga asawa at babae, at ang kanilang mga Diyos, kundi nagtayo rin siya ng mga dambana at altar para sa kanilang mga Diyos na hintil upang mag-alay ng mga handog at sumamba sa kanila. Isa Hari 11, versikulo 4, babasahon ko ito para sa imo. Nang matanda na si Salomon, iniligaw ng kaniyang mga asawa ang kaniyang puso sa pagsunod sa ating mga Diyos. At ang kaniyang puso ay hindi lubos man naging tapat sa Panginoon niyang Diyos, gaya ng puso ni David na kaniyang ama. Talata 6, ginawa ni Solomon ang masama sa paningin ng Panginoon at hindi sumunod ng lubusan sa Panginoon, gaya ng ginawa ng kayang amang si David. Kita mo, medyo malupit para maintindihan natin. Ngunit sinabi ng Diyos, masama ito sa paningin ng Panginoon. Bakit? Dahil hindi lubos na sinunod ni Solomon ang Panginoon. Ilan sa atin ang tunay na sumusunod ng lubusan sa Panginoon? At sinabi ng Diyos, iyon ay masama sa paningin ng Diyos. Siyempre, tumalikod si Solomon sa Diyos, hindi ng lubusan, bahagya lamang upang sumamba sa ibang mga Diyos-Diyosan. Kasabay nam, at pupugay sa Diyos. Malamang sinabi niya, siyempre, una ang Diyos, pero kung gayon, ito ay mga aksesorya. Kahit noon pa man, sinabi ng Diyos, masama, masama. Sa kabila ng mga babala ng Diyos kay Salomon na huwag sumunod sa ibang mga Diyos, hindi sinunod ni Salomon ang utos ng Diyos. Isa, Hari 11, 9-13. Ikaw mayon, nagalit ang Panginoon kay Salomon dahil inilayo niya ang kanyang puso sa Panginoon, ang Diyos ng Israel, na nagpakita sa kanya ng 2 beses. At iniutos sa kanya tungkol sa bagay na ito, na huwag siyang sumunod sa ibang mga Diyos. Ngunit hindi niya sinunod ang iniutos ang Panginoon. Kaya't sinabi ng Panginoon kay Salomon, dahil ginawa mo ito at hindi mo tinupad ang akong tipan at ang aking mga tuntunin na akong inubos sa iyo, tiyak na akong agawin ang kaharian sa iyo at ibibigay ko ito sa iyong lingkod. At nagpapatuloy siya. At kalaunan, pagkatapos ng paghahari ni Solomon, ang kaharian ay nahati sa hilagang Israel at timog Juda. At ang anak ni Solomon na si Roboam ay naging hari sa Juda. Ngunit isang lingkod, isa sa mga superbisor sa pagtatayo ng timplong nagngangalang Jeroboam ang naging hari sa hilagang kaharian. Kaya, gaya ng sinabi ng Diyos, pupunitin ko ito at ibibigay sa lingkod. Ano ang nangyari? Bakit? Ang napakagandang templo? Itinayo niya ito at pagkatapos ay binago niya. Bakit? Dahil, labag sa salita ng Panginoon, pinakasalan niya ang babaeng hentil. Hindi ko tinutukoy dito ang mga kasal sa ibang bansa. Ito ang mundong ayon sa Biblia kung saan partikular na sinabi sa kanila ng Diyos, huwag ninyong gawin ito. Kaya ginawa niya ito laban sa salita ng Diyos. At pagkatapos ay sinamba niya ang kanilang mga Diyos-Diyusan. Umalikod siya sa salitang Panginoon. At ano pa ang nagawa niyang mali? Tingnan natin ang chart na ito. Sa tingin ko ay naibahagi, naipakita at naipaliwanag ko na rin ito sa iyo noon. Ngunit sa pagsulat ng Biblia,
ginamit ng Diyos ang kanyang mga manunulat ng Biblia upang isulat ang Biblia. At nung nagre-record siya, ginawa na iyon. Minsan ay naitala ang Biblia sa paraang sumasalamin ito, parang isang imahe ng salamin. At iyon ay tinatawag na chiastic structure. At sa Griego, ang chai ay parang X. Okay? Kaya nga ito tinatawag na chiastic structure. At iyan ang gamito. Mukhang nasa anyong X at mayroong isang pangunahing tema. Kaya kapag iginuhit mo ang diagram ng mga talata sa Biblia sa ganitong paraan, hindi ito madali. Ngunit kung makakahanat ka ng mga istruktura, mga chiastic na istruktura na ginagamit sa pagsulat ng Biblia, matutukoy mo kung ano ang pangunahing tema ng buong sipi na iyon. Kaya rito, ang pangunahing tema ay ang templo. At dahil ang pangunahing tema ang sentro, para itong imahe ng salamin. Kaya pumunta sila sa A at A. Tingnan nato ng milalaman. Nakialam ang propeta sa paghalili ng maharlika. Naging hari si Solomon. Isang bagay na katumbas niyan. Ang propeta ang nagtatakda ng maharlikang kahalili. Patay na si Solomon at may darating na ibang hari. Pangalawa, inaalis ni Solomon ang mga banta sa kaniyang seguridad. Boy, nagbabangon ang panguno ng mga banta sa seguridad ni Solomon. Maganda ba iyon o hindi? May kung ano, kabaliktaran yun, di ba? Magkapareho lang nilalaman, pero kabaliktaran pala. Si Solomon at ang Panginoon, katapatan at gantimpala. Namanisa ka sa usa ka mayamo kuya. Ang punong guro, si Solomon at ang Panginoon, ang pagtataksil at parusa. Di, walang bahid na kaluwalhatian ni Solomon tungkol sa kanyang karunungan at kayamanan. Di prime, nadungisan, kaluwalhatian ni Solomon, kayamanan at karunungan, pawang nadungisan, nawala ito. Salamat. Ano ang nangyari sa gitna na naging sanhi ng pagbagsak ni Solomon? Ang gusali ng templo. Pinipigilan ko ba kayo sa pagtatayo ng templo ng Diyos? Makalibog kay siya ang nagtukod sa templo. Mas malampison unta siya human matukod ang templo sa Ginoo. Ngunit ang pagbabangang ito, ang pagbagsak na ito ay naganap. Ano ang nangyari? Pero kung titingnan mo ito, kung babasahin mo ito, maingat na pag-isipan ang sentral na tema, may isa pang chiastic na estruktura sa loob. At ano ang nasa sentro ng pagtatayo ng templo ng Panginoon? Ano ang pangunahing tema doon? Itinayo ni Solomon ang kaniyang palasyo. Kita nyo? Paghahanda para sa pagtatayo ng templo, itinayo ni Solomon ang templo at pagkatapos ay isang panimulang kagamitan. Inialay ni Solomon ang templo, isang panimulang kagamitan. Inihanda ni Solomon ang templo. Pero sa kalagitnaan nito, kay papaano, inilalagay ito ng Diyos doon. At marahil, ipinapakita nito kung ano talaga ang nasa pinakasentro ng puso ni Solomon, ang matigas. Habang itinatayo ang templo ng Diyos, Ama, gaano katagal itinayo ni Solomon ang templo ng Diyos? Ay bahagi ng pagpapakilala. Masyado bang malayo iyan? Gaano katagal? 6 na taon ag 6 na buwan? Gaano katagal itinayo ni Solomon ang sarili niyang palasyo? 13 taon, eksaktong 2 beses. 13 taon? Ano ang sinusubukan natin? Ano ang nakikita natin dito? Itinatayo rin namin ang bahay ng Diyos. Ang bahay na ito ng Diyos ay itinayo sa pamamagitan ng inyong mga kamay, ng inyong mga andog, ug ang tambalay namo. At nagpapatuloy kani. Naway maitayo natin ang bahay ng Diyos na tunay na lumuluwalhati sa Diyos. Ano ang sentro niyan? Ano ang nasa gitna? Kailangan ba talagang maghintay at sumunod ang Diyos sa iyo ayon sa gusto natin? O sinusunod ba natin kung paano ito nais ng Diyos? Hindi lamang ito tungkol sa pagtatayo ng pisikal na templo.
Ang ginagawa natin na yon, itinatayo natin ang templo ng Diyos. Bawat pagsamba, bawat VBS, bawat seminar, bawat pag-aaral ng Biblia, bawat koro, awit, mga papuri, ang tara. Sa bawat oras na nagaganap ang pagsasalin, itinatayo natin ang bahay ng Diyos. At nang itinatayo ang bahay ng Diyos, sinabi ng Diyos, ayokong makarinig na anumang tunog ng pagpukpok, anumang tinig ng tao. Kailangan itong tumahimik. Itinatayo natin ang bahay ng Diyos. Ngunit ano ang sentro nito? Anong nasa gitna kapag ginawa natin iyon? Nagsusumikap kami, naniniwala ako na, at lalo na, sinisikap ng ating mga pinuno na gawin ang lahat ng bagay nang ang Diyos ang sentro. Pero kapag may mga problema, kapag nakikinig ako o pumunta sa mga simbahan, o kapag may alitan sa pagitan ng mga departamento o simbahan, o mga individual na may mga alitan, nakikinig ka sa taong ito at makinig ka sa kabilang panig. Alam mo ba ang karaniwang bagay? Mahal nilang lahat ang Diyos. Gusto nilang lahat na maglingkod sa Diyos. Gusto nilang lahat gawin ito para sa Diyos. Napakasakripay. Gayunpaman, isa pang karaniwang bagay ay iniisip nila na ang kanilang paraan ng paglilingkod sa Diyos ang mas mainam. Hindi nila sasabihin, pero ganon talaga. Kapag iniisip ko na ang paraan kong ng paglilingkod sa Diyos, ang paraan kong paggawa nito ay mas mabuti kaysa sa iba, nagdudulot iyon ng mga problema. Yan ang naglalagay sa akin at sa aking sarili, sa aking mga iniisip, sa sentro nito. At doon na nagkakawatak-watak ang simbahan. Doon na may hindi nasabi, alitan o tunggalian sa loob ng simbahan. Walang magsasabing, ang daan ko ay ang daan. Pero minsan naiisip natin, ang daan ng taong iyon ay hindi tama. Tingnan natin kung ganoon lang ang puso o saloobing ang Diyos, hindi sana siya naghintay ng 6,000 taon para gawin natin ang kanyang gawain. Gagawin niya sana agad. Apan gihulat miniiya kay ang buhat simbahan, ang pagtukod sa tempo sa Diyos, mahitungod sa pagtubos. Madalas, nagagali tayo. May mga tunggalian tayo sa ating trabaho. Ginagawa ko iyon dahil tinitingnan namin ang huling resulta. Ngunit tinitingnan din ng Diyos ang proseso. Ang proseso ay kailangang maging mapagtubos. Sa pamamagitan ng proseso, ang mga taong nagtatrabaho ay kailangan matubos, kailangan pagpalain, kailangan maranasan ang biyaya ng Diyos. Kailangan nilang maranasan ang Diyos sa gitna nito. Pero minsan, masyado nating napapako ang ating mga mata sa huling resulta, kaya nakakalimutan nating ang lahat ng iyon. Minsan, may mga taong nawawala sa atin sa proseso. At pinagsisisihan ko rin iyon. Ang gawain ng simbahan, ang pagtatayo ng bahay ng Diyos, ay tungkol sa kung paano hindi papatayin ang ilawan sa templo, ang ilawan ng biyaya ng Diyos, at magpatuloy sa kaluwalhati ng Diyos na napupuno sa templo. Lalo na bilang mga matatanda at matatanda. Mga pastor, mga diakono at mga pinuno ng simbahan, dapat tayo magkaroon ng tamang saloobin sa pagtatayo ng bahay ng Diyos. Bakit? Dahil ang simbahan ay hindi lugar ng mga perpektong tao. Hindi ito lugar ng, pasensya na kung sasabihin ko ito, hindi lamang ito lugar ng mabubuting tao. Ito ay isang lugar ng mga taong nangangailangan ng kaligtasan. Ito ay isang lugar, isang pagtitipon ng mga taong nasaktan mula sa iba't ibang lugar. Kailangan nilang paggalin.
Ganon din sa iya. Ang ibig mong sabon ay kahit sino sa inyo at sa aking sarili. Nandito kami naghanap ng kaligtasan. At sa makatuwid, kung kahit papapaano ay mapapasok tayo sa siklong ito ng mga emosyonal na pag-atake at emosyonal na aaway, tunggal yan, mauwi ito sa isang masamang siklo kung saan ang bola ni niebe ay lalo lamang lumalaki at walang magiging daan palabas daye. Taos puso akong nananalangin na habang itinatayo natin ang bahay ng Diyos na baka hindi naton mapunta ang sentrong iyon bilang akin. Aking espasyo, aking lugar, aking palasyo, ngunit naway ang sentro ay ang Diyos. Ngayon lang, bilang konklusyon, sa pangunahing sipin na yon, mababasa natin kung paano tumugon ng Diyos kay David nang sabihin niya, gusto kong ipagtayo ka ng isang bahay. At ang mga ito ay mga pagpapala. Naway, maitayo naton ang bahay ng Diyos. Naway magkaroon tayo ng pusong mapagtubos, puso para sa katuparan ng gawaing pagtubos ng Diyos sa pamamagitan ng simbahang ito at sa pamamagitan ng ating mga buhay, upang ikaw, ako at ang ating mga anak ay makatanggap ng mga biyayang ito. Ano ang mga biyayang ito? Hayaan mong basahin ko agad at matapos natin. Una, ang bersikulo 8 sa pangunahing sipi ngayon. Ingon ng Dios kang David, gikuha ka sa sibsibanan sa pagbantay sa mga karnero nga pangulo sa akong katawan. Nang nilikha ng Diyos si Adan, aniya, maghari ka sa sanglilita. Otoridad iyon ng Diyos. Hindi lang iyang espiritual, kundi sa pisikal na mundo, tayo ay buhayon ni Diyos, ang ating mga anak. Pangalawa, ako'y sumama sa iyo saan ka man magpunta at aking pinuksa ang lahat ng imo nga kaaway sa harap mo. Bersikulo siyam, ito ay isang pagpapala ng Sabat, walang hanggang Sabat. Naway puksayo ng Diyos ang lahat ng atong mga kaaway. Talata siyam muli, pangatlo, gagawin kitang isang dakilang pangalan. Pang-apat, talata 10, magtatalaga ako ng lugar para sa aking bayan Israel at itatatag ko sila, upang sila'y manirahan sa kanilang sariling lugar at hindi magambala, ni hindi sila pahihirapan ng masasama. Ito ang pagpapala ng naibalik na hardin ng Eden. Hinaot ang inyong panimalay, pamilya ug mga anak itanom sa Dios aron dili sila matugaw. Ikalima, bersikulo 11, dili sama sa panahon sa mga hukom, hatagan ka na akong pahuway sa tanan nimong kaaway. Mga bersikulo 11 at 12, itatatag ko ang kaniyang kaharian at ang kaniyang mga inapo ay magmumula sa iyo. Mga biyaya para sa ating mga anak. Ngunit bukod pa rito, ikapito, talata 13, siya'y magtatayo ang bahay para sa aking pangalan at aking itatatag ang luklukan ng kaniyang kaharian magpakailanman. Hindi lamang ito tungkol sa mga anak na lalaki at babae at mga inapo, ito ay tungkol sa pagpapalan ng pagdating ng Mesiyas sa atong buhay, sa atong pamilya. Ikawalo, talata 14, ako'y magiging kaniyang ama at siya'y magiging aking anak. Sa tingin ko, mas mabuting ama ang Diyos para sa anak ko kaysa sa akon. Sabi sa Diyos, aalagaan ko ang iyong mga anak, ang iyong mga inapo. Ikasiyam, versikulo 15, ang aking kagandahang loob ay hindi hiwalay sa kanya, gaya ng kay Saul. Nako, mayroon pa ba tayong mahihiling pa para sa atong mga anak? Ang mga bata natin sa Sunday School, ang ating Timoteo, ang ating Elias, kahit para sa ating mga sarili. At panghuli, bilang 10, versikulo 16, ang iyong sambahayan at kaharian ay mananatili sa harap ko magpakailanman. Ang iyong trono ay matatag magpakailanman. Ang inyong tahanan, ang aming simbahan sa Sion,
ay magpapatuloy hanggang sa araw ng bagong langit at lupa, ang walang hanggang iyon. Naway maibigay ang mga biyayang ito sa iyo, sa akin at sa ating mga anak. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, napag-isipan at napagtanto namin kung gaano kakasaya kapag itinatayo namin ang iyong tahanan. Ama, hayaan mo kaming maging katulad ni David sa kanyang puso, sa kanyang pananampalataya. Abangi kami nga makabaton sa pagtuo ni Abraham o paghinulsol ni David, aron kami magmapasalamaton. Dagdagan mo pa ang pagpapagawa ng bahay mo, ang simbahang ito ng Zion, at bawat miyembro, bawat pamilyang kabilang sa Zion. At Ama, dalangin namin na ang iyong pangalan, ang iyong mga mata, ang iyong mga tinga, at ang iyong puso ay maroon. Ama, samahan mo po ang bawat miyembro at protektahan sila at hayaan silang manirahan sa iyong tahanan magpakailanman. Nagpapasalamat kami sa bahap. Sa pangalan ni Jesus, kami ay dumadalangin. Amen.